Tatayo po lahat para sa orasyo impanata. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo pahilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo mga dalubhasang natasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay. Itinataas namin ang mga nagdurusa, mangkamtanawa nila. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan, pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti na lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagalingin sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Agustin, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isama po natin na may pasalamat at kahilingan. Linda Romera, mga nakatapo. Mirna Bidamo at mga kapatid. Casio Coring, anak at mga po. Willie, Nenet and family. Joey, Vanessa Ras and children. Yoli, Ren, RJ at mga po. Domeng at Panya Rui. Calabia family. Elson, Lina at mga anak. Sambayan na ng Asis, Damayan 31, Mr. and Mrs. Efren Costa, panalangin para sa karawan ni Reynaldo de Maranan, mas sponsor, KD Fidel, Vanessa Ras, Roma Paula Apehi, Bernard Rosul, Eva Haviliano, Gina Bongkap, Michelle Costa, Kayang Aure, Loleng Aure. Panalangin para sa kaluluwa ni na Cristina Solidaridad, Agnes, Juanita, Ladislao, Rafi, Rogelio Rodolfo, Vicente Moises, Angelo, Procopio Antonia Edil, Siriaca Apolonio Consorcio, Erlinda Alicia Arcadia Roman, Rosita Miguel Victoria, Natalia Pampilo Ignacio, Ella Eda, Pedeo, Inocencia, Amy, Maximino, Maximina, Petronio, Salvador, Gregorio, Engracio, Elena. Sa magandang hapon po sa atin lahat, tayo po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwan.
higin sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tayo ay inaanyayahan sa patuloy nating pakikiisa, pakikilahok at pakikibahagi sa sakramento ng Eukaristiya na siyang rurok ng ating buhay Kristyanismo upang tayo maging marapat sa mga biyayang ipagkakaloob ng Diyos. Aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanyang mapagmahal na pag-aaruga. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip pang patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao,
Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yon noong di pa tayo tao. Di na malaala ang mga nauna. At ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon, poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon aming kantahanan noon, ngayon at kailanman. Yung taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inutos. Ang 1,000 mga tao ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito'y ay dumaraan. Tugon po. Poon aming kantahanan noon, ngayon at kailanman. Mga taong pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Tugon po. Poon aming kantahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin ay maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Tugon po. Poon aming kantahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umaga ay ipadama yung wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Tugon po. Poon aming kantahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsupo po tayo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinababayaan. At sa tulong ng mga banal, tayo ay pinalalakas sa ating pananampalataya. So we begin today
the novena to Saint Francis of Assisi. At gayon din po, sa ating pagsisimula ngayon, napakaganda ng paalala ng mga pagbasa. It talks about the cycle of life or the repetitive cycle of one's life. Narinig natin mula sa aklat ng mga ngaral, sabi doon, ang buhay ay paulit-ulit. Ang araw ay sisikat, ito'y lulubog. Ang tubig, bumabalik din sa dagat. Everything repeats itself. Sabi nga nila, even the pandemic happened before. Totoo po yan, no? In the Old Testament, marami ng mga salot, marami ng pandemic ang naganap. Yet, we are still unable to understand this life. Hindi pa rin talaga natin maunawaan ang buhay. At dito sa Ebanghelyo na ating napakinggan, nagulo ang isipan ni Herodes, isang tetrarka ng Galilea, when he found out about Jesus, about what Jesus is doing. Sabi ng iba, narinig niya na nabuhay daw si Juan Bautista. Remember, John the Baptist was beheaded by this man. This man called Herodes. Siya ang nagpapugot sa ulo ni Juan Bautista. Because John the Baptist tells the truth. At eto, he was confused once again kasi akala niya si Juan Bautista ay muling nabuhay. The cycle of life. He thinks that life again repeats itself. Eto na naman. Minsan po, ganyan din ang karanasan natin. Parang paulit-ulit ang ating buhay. I remember, I stayed in the seminary for 10 years. And we do the things repetitively. Alam niyo po ba? Gumigising kami ng maaga, nagdadasal kami, nagmimisa kami, nag-aaral. Tapos pagdating ng hapon, magdadasal uli, matutulog, kinabukasan, ganun uli. For 10 years. There was a time na sabi ko, nakakabagot din naman talaga. Paulit-ulit. Parang ang buhay ay ganito na lang ba? Until such a time na na-realize ko, kaya pala nababagot ang buhay ng tao, ang tao sa buhay niya, kapag unti-unti niyang nakakalimutan ang Diyos. Kapag nakalimutan niya na ilagay ang Panginoon sa kanyang buhay, that's the time that life becomes meaningless. Yan po ang tatandaan ninyo. Ang buhay ay magiging walang kabuluhan, sabi dito, kung hindi ilalagay ang Diyos sa ating buhay. Life is all about God. It's not about us. It is about God who gave us life. It is about the God who created everything that will make our lives meaningful. Pero kapag wala ang Diyos sa buhay mo, lifeless ka. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang pagmamahal. That's why the most important in life is not to have love life, but to have love, to have God in you. Sa panahon natin ngayon,
Many people are struggling just like us. Why? Because we find life meaningless, hopeless. Kasi paulit-ulit. Pero kapag nasa atin ang Panginoon, when we put God in our lives, kahit paulit-ulit ang ginagawa mo, it will become wonderful. Kaya nga po yung pagising mo pa lang sa umaga, dapat nakita mo na ang halaga ng buhay mo eh. Imagine the Eucharist. The Eucharist is the same. Lagi nating ginagawa ang misa. At yung flow ng misa ay the same. Many argues and ask, bakit paulit-ulit ang misa? Bakit hindi? Because the Eucharist means thanksgiving. At sana sa bawat pagdalo mo ng misa, nakikita mo ang halaga ng buhay mo. Nakikita mo na pinahalagahan ka ng Diyos. Nakikita mo na nag-alay ng buhay si Jesus para sa iyo. It will not just be repetitive. It will not just be cycled. But it will become meaningful and wonderful. Alam niyo po, si San Francisco ganyan na nakita ang buhay. Napakayaman, anak ng isang negosyante. Ang negosyo nila, tela. Pero nung nakilala na ang Diyos, nawala ng halaga ang lahat. For he finds the meaning of life in Jesus. Sa ganun po tayo. We can only find the meaning of our lives in God. Not in wealth, not in money, not in power, but in God alone. Magstayo po tayo. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan at niligtas tayo mula sa kasalanan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, sinaga nawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon.
Patuloy nating isinasama sa ating banal na pagdiriwang ng misa ang mga kapatid nating may karamdaman. Lalo tigit ang mga tao na humihiling ng ating panalangin. Amang mapagmahal, sinaganawa kami ng iyong liwanag sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Isama po natin na may pasalamat, alay ni Nandita Sperma, Nenet Bidel at pamilya, pag-aalay. Puri-puri ka Diyos sa mga nagkas sa sinimutan sa iyong kagandahan ng natin magaling. Tinapay na ito, kahit na ito. Sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigan. Magstayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakihiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang langit at lupa na alwalhatian mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paniriyo ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Magsaluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Reynaldo na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, na mga apostol, ni San Agustin na aming patron, ni San Francisco de Assis, ni San Lorenzo Ruiz at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sa tagbubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo na nagbigay kahulugan sa ating buhay. Ang kordero na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyayahang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit sa namang bagay at nananabik ako na tanggapin kayo sa aking kaluluwa. Dahil sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento, tumuloy po kayo sa aking puso sa parang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniuugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap na siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong parangalan, si San Francisco. Ang atin pong pasasalamat para sa mga sponsors ngayon. Palakpakan po natin. Salamat po. At tayo rin nagpapasalamat sa Diyos dahil COVID negative si Cardinal Tagle. Na po. At alam naman natin na hindi naging madali para sa kanya ang pagbalik niya rito sa atin. So we continue to pray for him. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at mapagkalingang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo, laging ilagay ang Diyos sa buhay natin. Salamat sa Diyos.